Okay, so mabilis sa BTC at pag-uusapan lang natin yung potential movements ng BTC, no? Kasi itong area na to, medyo may malaki tayong resistance dito sa area to, no? Yung 35k. Makikita natin dito, meron tayong mga some sort of mga levels dito na kung saan tayo tumatambay, kung saan tayo nagsusupport, kung saan tayo nagbe-breakdown, no? Doon rin tayo medyo tumatambay rin dito bago tayo mag-push up pa ng isa pang beses, no? So, meron tayong some sort of area of resistance dito sa mga area to, no? Area of resistance dito sa area to. At hindi natin sure kung magbe-breakout ba to or magre-reject, no? At kung titignan natin ang CME gap natin, meron tayong CME gap dito na winick up niya, no? Winick up niya at patapos pa lang ang week. So meron pa tayong Saturday, Sunday. Ano bang araw ngayon? Friday pa lang pala, no, ng kaka-Friday pa lang. So meron pa tayong isa pang ano ba tawag dito? Isa pang weekday, which is mamayang 8 AM para sa Friday candles, no? So ibig sabihin pwede pa tayo mag-push up, pwede pa tayo magkaroon ng mas malaking galaw dito. At pwede tayo maka-expect ng more volatility pag weekdays talaga, no? Pero pag weekends medyo mababa yung volatility probability tuloy. So kung titignan natin to ng yung charting lang na basic na impulsive theory, kung titignan natin ano kayang galaw ng BTC. So meron tayong mga types of waves dito na pwede natin ma-argue na ganito ang wave count, ganyan ang wave count. So, umpisa tayo sa bullish, no? Actually, tanggalin ko lang to, no? Tanggalin ko lang to kasi medyo baka kailanganin pa natin to. Itong mga to na lang hindi ko mga hindi na natin kailangan. Yan. Pero ito, medyo sa tingin ko baka kailangan pa to. At ito baka hindi na. Okay? So, meron tayong horizontal channel, may clear breakout of some sort tayo dyan. Okay, titingnan natin ng volume, medyo may pagtaas ng volume dito sa weekly, no? So, tingnan natin sa impulsive theory, kung basic lang, meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, at fifth wave possibly, no? So, isa sa mga magagandang signs na bullish tayo kapag nakakabuo tayo ng 5 waves dito. Pero ito nga yung problema ko lang dito yung fifth wave, medyo hindi ko gusto, no? Medyo mahaba yung fifth wave kumpara sa third. Kahit ilapit natin yung third natin dito, medyo parang masyado malakas yung fifth wave kumpara sa third. Pero dapat ganito ang tama kasi meron tayong some sort of expanded flat correction dito. So, di natin masasabi pero kasi nakakita ko na parang may kakaiba dito na parang hindi nagbe-make sense at least sa charting. Pero di natin masasabi. Baka ganun talaga. And then after neto meron tayong ABC correction. A, B, C. So para masabi natin na meron na tayong some sort of first wave dito. Meron tayong first impulsive, second impulsive. Kailangan itong push up na to malakas talaga to. Na ganyang klaseng push up. Para masabi natin bull market na tayo. Okay, so kailangan natin maghintay ng mga some sort of some sort of confirmations, lalo na kapag nabe-break niya tong mga levels na to, no? Yan, lalo na kapag nakapasok siya dito. Medyo nakapasok na siya dito, no? Yan, dito sa may lower part na to. Around dito, yan. Nakapasok na siya. Pero since meron pa tayong mga important levels pa dito. So parang parang nasa some sort of range of resistance siya sa ngayon. So nasa bandang gitna tayo ng resistance ng range na yon. Hindi lang natin masasabi kung magbe-breakout ba siya ng tuluyan or baka mag-reject, di natin sure. Pero alam natin meron siyang CME gap sa 35k, no? So dapat makakita tayo in the upcoming weeks to sabihin natin mga hindi months, no? Masasabi ko mga weeks lang to dapat, tipong mga after 1 month andi dito na tayo sa mga area to. Or baka andi dito na tayo sa mga area yan after 1 month, no? Kailangan makakita tayo ng powerful breakout dito para ma-confirm natin na meron tayong bull market. So makikita naman natin na na yung alts natin. So total 2 imbes lang, no?
ang total to natin excluding BTC, hindi kasama BTC, medyo mabagal, no? Medyo mabagal. So marami tayong oras, marami tayong chances para makapasok sa alts in case mag-pump ang BTC into bull market, no? At ang kakalabasan, etong mga altcoins natin medyo mabagal sa umpisa. Pero kapag naka-reach na ng bandang gitna ng third wave ang BTC, dun papasok tong mga alts na biglang lalakas ang pump nito mga to. So wala tayong kailangan alalahanin sa pag-pump ng BTC, kung masasabi ko at least. Kung may iwan man tayo ng malakas sa pumps, meron tayong alts, no? Pero madalas ang pang-confirm ng bull market talaga yung BTC talaga. So kailangan lang natin aralin yung BTC para pwede natin ma-ride pa siguro ito. Pag sabihin natin breakout dito, pwede tayong makapasok dito, or sabihin natin medyo di ko lang sure kung gusto ko gawin to, pero pag nag-retest dito sa mga area to, pwede tayo mag-long dito kasi breakout point to, no? Breakout point to. Then pwede mag-pump possibly. Then sa altcoins natin pwede rin tayo pumasok, no? Okay, so meron tayong bullish move na ganitong klase, no? Na impulsive. So hinihintay lang natin kung bibigyan tayo ng mas malakas na confirmation. So meron tayong some sort of confirmation na bullish tayo dito. Some sort of confirmation. Medyo malakas na type of confirmation na okay, higher high. Meron tayong break, malaking candle break na high volume din. Okay, good. Magandang sign of bullishness. So may signs of early days ng bull market. Signs ng early days ng bull market ang masasabi ko. Okay? Pero di pa natin guaranteed kung bull market na. Okay? Ay lang masasabi ko. Hindi pa natin guaranteed kung bull market na kasi ang pinakatamang pwede natin masabi kung bull market na actually ang mga swing highs, no. So meron tayo dito. Ito, no, meron tayong swing high, ganyan, no. So meron tayong isa dito. Excuse me. Maliit na confirmation. Goods, okay. Nagsusupport tayo dun sa breakout na yun. Okay? So, meron tayo, hindi ganun kalaki yan to, no? Medyo decently maganda lang na sign kasi nasa bandang ilalim siya ng parang some sort of range na ganyan, pero hindi natin perfectly masasabi kasi ang pinaka-technical na dapat ma-break niya, ito na ang sunod. Okay? So, kapag ito na breakout na to, undoubtedly na talaga bull market na, no? Bull market na talaga ang kakalabasan. Okay? So ganun yung mga madadalas na types of confirmation. Yung mga confirmation kasi malalayo yung mga targets diyan madalas, no? So for example, para maging totally bullish to, dito pa yung banda, no? At actually dito pa may mga may mga mas super safe. ATH talaga, mga super safe. Meron din yung mga para ma-invalidated na may bull market, kailangan mag-lower low naman nito. So ganun din naman yon, yung napakalayo ng babagsakan para ma-confirm na wala pang bull market. Nakalabasan naman. Or meron din namang isa, yung kapag na-lower low niya to, no? Na-lower low niya to, sign of bearish market naman. No, pwede rin dito, no, sign of maliit na bearish market na ganyan, baka corrective move lang, then magpa-pump natin masasabi. So meron na tayong na bullish move na impulsive theory na possibly na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, then ABC correction, then paparating na third wave na malakas dapat. So hindi pa natin nakikita yung full third wave nito. At kailangan makita natin sa mga susunod na weeks na dapat magbe-break to ng malakas dito sa mga part na to, na magbe-break dapat na malakas yan. Okay? Siguro mga after 1 month, 2 months ganun na or actually dapat mga 1 month lang, no? Kasi ang third wave impulsive talaga, no? So ito for example, no? Nung dito na sa bandang area to, no? Ilang weeks lang to. Nakuha tong na-break tong high na to. So 2 weeks lang to, no? 2 weeks dito. Tapos dito sa ATH na to, ilang weeks lang? 1, 2, 3, 4. 4 lang, then pump na. So may expect ko dapat dito sa mga area to
Eto, dito sa mga area to, mga hindi ganong katagalan dapat ang break nito, no? Ang break nito para masabi natin bullish. So kailangan natin mag-abang in case na magbe-breakout talaga siya, no? Kasi kapag third wave, impulsive na impulsive 'yun. Malakas na malakas ang galaw ng third wave. Okay? So paano naman kapag actually parang meron tayo nakikitang kakaiba sa BTC, no? So for example, no? Tingnan tayo ng DXY mabilis. Sa DXY natin nagpa-pump, no? Nagpa-pump. Sunod-sunod to, no? Sunod-sunod. At nakapagpahinga na siya ng konti at medyo green wick ang DXY. Makikita natin kung saan tayo nag-bounce exactly do sa mga levels na nalapag natin. Medyo magulo nga lang. Alisin natin ito ng konti. Ayan, alisin natin. Pero, yan. Mga weekly close to, no? Weekly close. Exactly bounce dun sa area ngayon, no? So, may potential na parang some sort of wala tayong makitang dito, second wave dito, no? Ito lang yung makikita nating second wave, no? 1, 2. Parang ito pa lang at baka meron pang kasunod to, no? So kung hindi man siya second wave at kung A wave, B wave to, may C wave dito, makaka-expect pa tayo ng isa pang push up. Minimum ng isang push up na lang na kalabasan. Pero sa nakikita natin sa BTC, medyo nagpa-pump na siya, no? Nagpa-pump na. Pero mapapansin natin sa S&P 500, actually nagda-dump siya. Nagda-dump, no? So, kailangan natin ma-expect sa tawag dito sa S&P 500 or sa stock market na mahina kapag malakas ang DXY naman, no? Nakalabasan. So, ganun din sa BTC. Expect dapat natin mahina ang BTC kapag malakas ang DXY. Pero, baliktad ang ginagawa. So, medyo outlier move ang ginagawa ng BTC. So generally sa kung walang in case na walang spot ETF na gano'n na mga news, generally dapat bearish ang BTC, no? Kung in terms of no? Ano ba tawag dito? In terms of yung sentiment ng tao, no? Sentiment. Pero sa sentiment ng tao sa crypto kasi meron tayong mga rumors at mga chances na baka ma-approve ang ETF spot ETF ng BTC sa BlackRock ata yun. Hindi ko sure. Hindi ko sinusubaybayan yun. Tumitingin lang talaga ako sa chart, no? Pero in case na yun nga yung ginagawa, pwede tayo maka-expect na yung sentiment ng mga tao sa BTC bullish talaga kung inaabangan talaga nila yung BTC spot ETF, no? Okay. So, dito na tayo papasok sa kung ang general idea ng market sa DXY na tinatago ang pera at lumalabas sa stock market, siguro pwede silang lumilipat sa BTC siguro, hindi natin masasabi. Pero kung isipin natin, generally bearish ang sentiment sa side ng DXY at or more like sa DXY bullish, sa stock market bearish, no? So bakit kaya sa BTC hindi siya bearish, no? So may napansin lang ako, no? So punta tayo ng daily. Itong part na to, medyo meron tayong pinag-usapan dito na parang tawag dito, leading diagonal. Pero parang hindi to complete, no? Kasi ang leading diagonal 5 waves sa kanya, no? Tapos magkakaroon tayo ng push down. Preferably dapat fake breakdown, then pump ang kalabasan para sa first wave, second wave, third wave na ganun na klaseng push up. Ang problema lang dito, parang may nakikita akong kakaiba dito. So alisin ko lang to. Paano kaya kapag itong move na to actually part ng correction? Meron tayong A wave, B wave, at C wave. So ano lang to, no? Medyo wala pa akong confirmation of some sort nito, pero meron parang nagbibigay lang ng idea sa akin. May some sort of idea kasi may tinatawag na irregular flat correction na 535. So may type of flat correction na na 335 or 535 na irregular flat. So meron tayong ganyan. So for example ito, no? Possible na 535 to, no?
Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong A wave, B wave, 3 waves, 1, 2, 3. Then yung 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong potential irregular flat correction dito. A, B, C. Ang ayaw ko lang dito, medyo malalim tong C. Okay? Masyadong malalim para sa akin, no? So, medyo mababa siguro yung probability na gano'n yan. Pero, possible mangyari na meron tayong ABC na malaking ganyan. So, meron din dito, no? Meron din dito. Dito sa point na to, nagkaroon tayo ng push down, push up na higher high, then isang lower low. Etong mga gantong klaseng move, madalas, either expanded flat or yung irregular flat correction, no? So, dito sa part na to, no, parang, mapapaisip ka dito Mapapaisip ka. Kasi parang medyo hindi nag-make sense tong wave count na to na hindi tayo nag-second wave. At mukha tong, mukha tong puro 3 waves, no? Na baka ganito to, A, B, C, or sabihin natin, paano ba to? A, B, C, D, or more like 1, 2, 3, 4, 5. Then meron tayong 1, 2, 3. Then meron naman tayong 1, 2, 3, 4, 5 of some sort dito. So, ang kinakalabasan, kasi ang ang irregular flat correction na 5, 3, 5, nag-consist ng 5, 3, at yung number 3 niya dito, yung B wave niya dito, zigzag correction. Madalas. Nakakita tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 dito. Tapos meron tayong maliit na ABC correction dito, ABC, na ganyan. Then ito, may possibility na may 5 waves na naman dito. 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Uy, ano to? Hits 47k, no? So, baka natin yan kung mag-47k talaga. Gusto ko lang pakita yung yung nakikita ko dito, no? Kasi parang hindi nagbi-make sense na itong part na to ganong ka-bullish kung hindi tayo nag second wave or napaka-iksi na itong second wave na to. So, ilang yun ako concern ko, no? So, kung gano'n ang kung meron tayong ABC correction na irregular flat dyan, lang to, no? Hindi to guaranteed, idea lang to, pampa-aware lang in case na baka nga talaga dito lang talaga tayo magre-reject, no? At baka biglang bumagsak, magtataka tayo, ba't kaya biglang bumagsak, no? So in case na ganun talaga, pinapakita ko lang, no? So, ito for example, meron tayong maliit na parang maliit na parang 1, 2, 3, actually ito yun, no? 1, 2, 3, 4, 5 dito, then A, B, C, no? Para sa ABC correction ng first wave of some sort. Kung titignan natin to, may measure natin mula dito sa taas papunta dito sa ilalim, 1.236 hanggang 1.272, mga ganong mga area. So, pasok naman to, no? Pasok. Tapos sa C wave, ang madalas sa target niyan around 1.618 area, no? So, 1.272 hanggang 1.618. So, mula dito hanggang dito. Yeah, dito naman siya, medyo nag-wick down pa dito. Yan, dito sa mga area, no? Tapos medyo short tayo sa 1.618. So, may high probability na ABC correction to. So, ito, pabaliktad nga lang to, pabaliktad. So, meron tayong bilang sa bearish actually. Baka ganito to, no? Medyo kailangan lang natin paghandaan kung in case na ganito talaga, pero lang to, parang medyo more on, kasi meron tayong clear breakout dito, no? So, itong charting na to medyo nasa side ng speculation lang. Pero in case na ganito nga, kasi medyo nagme-make sense siya kahit medyo speculation siya, no? So, kapag ganito ang 5 waves natin, so meron tayong leading diagonal 1, ABC correction 2, then meron tayong 5 waves 3, some sort of ganito, 1, 2, 3, 4, 5, pasok naman. Tapos ito meron tayong falling wedge na ABCDE na correction, yung, so ito pasok lahat to, no? Meron tayong ABCDE pump,
So pasok ang ang impulse wave theory or corrective wave niya dito. So alisin, naglolo ko yung mouse ko, taka lang wait lang naglolo ko yung mouse ko. Okay. So yan. So meron tayong triangle wave dito na corrective move din. Sa fifth wave meron tayong 5 waves rin dito. Para sa impulsive move 5, 1, 2, 3, 4, 5. So ito nagme-make sense, no? Nagme-make sense tong buong to. Na meron tayong leading diagonal, meron tayong ABC dito of some sort, ABC. Naglolo ko yung mouse ko. At meron tayong 3 waves pataas sa third wave, no? Ito, no? 1, 2, 3, 4, 5 na part dito sa third wave. Then etong triangle wave na corrective move, then 5 waves na naman dito. So alisin natin, no? Since dito ang fifth wave natin, ang kakalabasan dapat may ABC correction to. Pero nakakita tayo ng 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5. Nakakita tayo ng 5 waves. Which hindi nagme-make sense. Hindi siya nagme-make sense na 5 waves siya kung corrective move siya, unless kung ABC correction to, no? Na ABC, yung doon sa bullish move natin. Na ganito, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then ito yung A wave, ito yung B wave, ito yung C wave. So, tatandaan nyo lang yung B wave dito, hindi ko ganun kagusto tong part na to, no? Kasi mukha tong 5 waves, no? Mukha tong 5 waves pataas, pero kapag B wave siya, 3 waves lang dapat. So, medyo hindi siya nagbe-make sense. Dito sa part na to, may 5 waves siya. Kung bearish tayo, dapat hindi siya nag-e-end ng ganito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat mag-e-end siya ng 1 wave, 2 wave, 3 wave. Okay? So, dito napapasok yung irregular flat correction na 5, 3, 5. So, paano kaya kapag ganito pala ang move nito? A, B, C. No? Paano kaya pag ganun? So, pinakita ko, no, ang B wave 1.272 area, no? So, tignan natin. 1.236, 1.272. Nasaan na ba siya? Yan. Nasaan siya ngayon? Ando dun siya sa area ng 1.272. No? Dito siya sa area. So, kapag tayo dito nag-reject ng malakas, nakapasok tayo dito sa loob, kailangan natin mag-ingat. Kasi napakalaking bull trap pala nito, kakalabasan. Okay, so kailangan natin mag-ingat. Kahit yung volume natin dito, masasabi natin mataas, may possibility na may speculation lang. Hindi siya guaranteed. Siguro masyado ako siguro maingat para masabing bull market na. Pero yun nga, ang confirmation pa kasi mga banda dito pa sa taas na to, no? So ito nasa directly resistance kasi tayo, kaya hindi ko masabing 100% na bull market na talaga, no? Pero itong move na to bullish to, no? Bullish to. Yun nga lang baka overly bullish ang mga tao, no? So meron tayo, no, B wave dito, possibly B wave. At paano pag yung C wave? So 1.618, no? 1.618 ang target. Mula sa ilalim. Actually 1.236 hanggang 1.618 yan, no? So ando doon pa rin sa 20k area, no? Kung bullish tayo, nakalabasan. So ando doon, dito rin naman tayo sa no, sa 22k 22,500 area. Kung dito lang tayo magba-bounce, then pwede na siya tumuloy-tuloy pataas, no? So gusto ko lang kayo maging maingat, no? Lalo na dito sa part na to, nasa directly sa resistance tayo, pero hindi natin masasabi kasi kailangan para ma-confirm natin, kailangan talaga mag-pump nito na matindi agad. Mabilis yung pump nito dapat para masabi natin third wave na paparating na ang third wave na malaking third wave, no? Na gantong klaseng third wave, no? So meron tayong 1, 2, 3, dapat ganito kalakas to, no? Dapat ganyan kalakas. Na lalagpas agad tayo sa mga resistance. Almost parang i-melt through niya yung mga resistance kapag third wave talaga, no? So wala pa namang decision dito sa part na to. Nasa resistance pa lang tayo. So expected natin at least man lang
makapag-reject tayo ng konti bago tayo mag-bounce, or yung malala, napakalaking bull trap na itong kakalabasan. At yun nga, baka bumagsak tayo. Hindi natin sure, no? Ayun lang yung nakikita ko sa chart na parang hindi masyado nagme-make sense in terms of charting tong pump na to. In terms of charting. Pero baka mali lang talaga tayo ng basa, no? Or at least ako, baka mali lang talaga ako ng basa. Okay? So, dinadagdagan ko naman siya ng dinadagdagan ko naman siya ng for example, yung DXY natin, ang sentiment ng tao, actually gusto lang itago ang pera. At ang S&P 500 natin, or yung stock market natin, nagdadump, no? Pero sa BTC, nagpa-pump. So, generally, dapat, kapag nagdadump ang S&P 500, ganun din naman dapat ang ginagawa ng BTC. Or yung yung sentiment ng mga tao na nagtinatago lang ang pera. So, saan kaya galing tong perang to sa pag-pump na to? So, may possibility na ayun nga, dala ng news, no? Dala ng news, or di natin masasabi. Baka talagang bullish talaga ang BTC, no? Pero yun nga, pang pa-aware lang, no? So, pero ayun nga, hanggat andi dito tayo sa taas na to, hanggat andi dito tayo sa mga area to, bullish tayo, okay? Ayun lang yung pinaka basic na kailangan natin malaman. Hanggat nasa ibabaw tayo na itong breakout na to, bullish tayo. Okay? Ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng retest dito sa mga area to, pwede tayong pumasok dito ng DCA or long, no? Pwede tayo bumili dyan sa mga area yan. Okay, kung simple simple type of charting lang, at puro ganito lang tayo, yan, puro ganyan lang tayo, bullish dapat to. Okay? Pero kung medyo, yun nga, tinitignan ko kasi kung parang may bull trap ditong magaganap, mukhang nagbe-make sense na baka magkaroon, no? No? Ayun lang siguro update natin. Ano pa ba? Ang RSI natin, overbought na. Sa weekly, tingnan natin, ang weekly yata natin, ayun, meron tayong 70 RSI. So isa sa mga confirmation ng bull market kapag nagkakaroon tayo ng break ng 70 at nag-stay above tayo sa above ng 70 RSI. So for example, ito, no? Saan siya nag-break banda? Dito banda, no? Nung na-break niya tong first wave na to, no? Meron tayong first wave dito. First wave, second wave. Tapos dito pa banda, no? Nag-reject muna. Tapos na-break, na higher high niya to. Nag-break siya sa 70 RSI. So doon na siya tumuloy-tuloy ng sunod-sunod, no? So ganun din dapat ma-expect natin dito. Na meron tayong first wave dito na potential. First wave, second wave, nag-breakout. Hindi pa tayo nakakapag-breakout ng RSI dito. Hindi pa tayo nakaka-breakout ng RSI, pero kailangan sumunod-sunod tong break, or more like, tong pump na to para ma-break niya ang 70 RSI. So, magko-confirm ng ng some sort of bull market tong 70 RSI natin kapag nakalagpas tayo ng 70 RSI. So, ganun na nga kalabasan, no? So, ilang yung inaabangan ko dito sa BTC, no? Kung magkakaroon ba siya ng type of breakout dito, at mako-confirm or mapoprove ako ng market as wrong na baka wala na talagang speculation at bull market na talaga, no? Then doon tayo makakapasok sa alts, no? Total 2. Yan, total 2. So maraming no? Maraming pwedeng mapump dito sa altcoins, no? Sa BTC, ang BTC magdadala ng pag-pump ng altcoins at nawawalan ng boses. So ayun lang siguro update natin, no? Ayun lang, ingat sa trades, GG's boys. Wala tayong trading idea. Okay.